Kasama na ho natin sa ating linya ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, si Secretary Larry Gadon. Secretary Gadon, sir, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito sa pangalan ni Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Joel, at magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay. Opo, Secretary, kamusta po? Ilang araw na rin nang nakalipas nang mula po ng inyong i-file ang disbarment case laban kay VP Sara Duterte. Mataas ho ba ang pag-asa po ninyo na papanigan ito o didinggin ito ng Korte Suprema mismo? Actually, Joel, ako ay hindi umaasa na kumilos ang Supreme Court dyan dahil ang Supreme Court ay bias at highly political. Kung tutuusin, ito ay pangatlo na disbarment complaint kay VP Sara pero hindi kumikilos ang Supreme Court. Yung una niyang disbarment case ay yung pinagsusuntok niya yung sheriff na tauhan ng Supreme Court na nag-i-implement lamang ng isang order ng Regional Trial Court of Davao. Pero hindi siya pinansin doon ng Korte Suprema. Pangalawa ay noong October pa ay meron nang nagpadala ng letter sa kanila sa Supreme Court na rereklamo na dapat ay madisbar si Sara doon sa kanyang tinuran, doon sa kanyang statement na ipahuhukay niya ang libing ng yumaong presidente Ferdinand Marcos Sr. At ito ay itatapon sa dagat. Yun ay isang malaking kabastusan yun at talagang sa ating kultura mga Pilipino ay yun ay talagang labag na labag. At itong aking inihain na disbarment complaint dahil doon sa kanyang pagmumura na ginawa kay Presidente Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa at kay Speaker Martin. At yung matindi pa doon, yung kanyang sinabi na meron siyang pinagbilinan na tao na patayin si BBM, si Lisa at si Martin. So ito ay matibay na dahilan na siya ay hindi na nararapat na maging member of the bar. Kasi ang sinasabi ko dito, kung ako nga na lesser offense, ginawa nila yung agad-agad sinuspende ng walang due notice, walang due process, basta na lang in-announce yung suspension at wala namang nagrereklamo, kundi ang sabi nila motu proprio daw. At yung naging sanhi ng aking disbarment ay yung video daw na in-upload ko sa internet. Dinismiss nga ng kaso ng Department of Justice yung kaso na inihain sa akin dyan dahil hindi naman napatunayan na ako nag-upload ng video. Dahil meron palang procedure na kailangan meron munang certification coming from the Anti-Cybercrime Division ng CIDG para matukoy dahil sila ang may kakayahan sila ang may teknolohiya para malaman kung kanino nanggagaling ang mga uploading sa internet. So walang walang ebidensya. So dinismiss siya ng Quezon City Prosecutor Service. At yan naman ay kanilang nag-file din sila ng motion for reconsideration, dinismiss pa rin. Kasi nga walang ebidensya. And still the Supreme Court went ahead with my suspension and with my disbarment. Samantalang itong si VP Sara ay nanuntok ng tauhan ng Supreme Court na nagumagawa lamang ng pag-perform ng kanyang duty bilang sheriff. Tapos meron pa itong si Laila De Lima, she sabi nila immoral daw yung ginawa ko. Ito si De Lima, she admitted before a Senate hearing watch over national television by millions of Filipinos all over the country. Inamin niya na meron siyang illegal, immoral, illicit relationship with their married driver. And still, the Supreme Court did not bother to sanction her. At isa pa, si Laila De Lima, siya ay nag-defy ng order ng Supreme Court, yung TRO na inisyu ng Supreme Court para wag pigilan si former President Gloria Macapagal Arroyo na magpagamot sa abroad. Instead, defiance of an order of the Supreme Court, hindi nila kinante si Laila De Lima
because at that time she was the Secretary of Justice. Tapos ako meron lang video na hindi naman ako nag-upload Ako yung pinag-initan. Talaga anti-Marcos kasi itong Supreme Court Anti-Marcos. Anything na basta ma-decide nila against Marcos gagawin nila. Nakita mo nga yung petition ng electoral protest ni BBM, hindi nila ni-resolve. Simple lang naman yung kung ika-count yung tatlong regions na boto o hindi, pero hindi nila ni-resolve. Paano po ito, Sec, kung nakikita nyo po na bias yung Korte Suprema? May susunod ho ba kayong pinaplanong hakbang na directly naman sa ating mga mahistrado? After ba nito, may pwede bang akyatan matapos ang Korte Suprema? Ang aakyatan ko nito ay yung Kongreso na. Magpa-file ako ng impeachment case laban sa kanila dahil hindi sila fair. They are not true to their sworn statement that they will uphold the law. Kasi ang nangyayari dito, ina-apply nila yung batas, doon sa galit sila. Pero doon sa mga hindi nila kagalit, doon nila ina-apply. May mga nagtatanong po, Sec, kung hindi nyo rin ba isasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na isa ring abogado at isang sa nangyari, kaya nga siya napa-contempt sa Kamara, yung hinarang yung COA na ibigay sa Kongreso yung resulta o yung audit report. Yan ay aking pinaghahandaan na ngayon at alam mo kasi sobrang busy tayo ngayon. Nakikita mo talagang administrasyon, napaka-busy. Si Presidente sa isang araw ay 3 lugar ang pinupuntahan na malalayo upang magbigay tulong sa ating mga kababayan. At kami naman ay nakatutok din sa mga ginagawa ng Presidente. At itong tungkol niyan sa disbarment ni Attorney Lopez na yan ay aking haharapin yan sa mga susunod na araw. At yan ay hindi rin natin palalampasin sapagkat yan ay hindi pagsunod din yan sa ating batas. Yan ay hindi ka-actionan. Opo. Yung reaksyon nyo po, Sec, sa posisyon naman ng Integrated Bar of the Philippines na hindi nag-react po sila kay Attorney Zulaika Lopez na mananatili silang non-political, hindi sila makikialam sa issue na ito? Alam mo, yung IBP, isa pa rin bias na organization Alam mo ba, na ako, nire-recommenda nilang i-disbar. Alam mo kung bakit? Kahit na napakababaw ng dahilan, nasuspindi na ako ng 1 year Hindi pa ba sapat yun doon sa napakababaw na dahilan? Alam mo, tinutulak talaga nila yung disbarment ko. Alam mo kung bakit? Kasi yung former president ng IBP na yan ay asawa ni Attorney Milagros Cayosa na Deputy Court Administrator na aking hinarang ang kanyang application, ang kanyang appointment as one of the justices of the Court of Tax Appeals. Kasi at that time, kinasuhan ko sila kasama si former CJ Lourdes Sereno. Kinasuhan ko sila sa mga anomalya nila dyan sa Supreme Court. Kaya galit na galit sa akin yung IBP na yan dahil naharang ko yung appointment ni Milagros Cayosa bilang Justice of the Court of Tax Appeals. Kaya ganyan sa akin yung mga yan Talagang mga mortal ko ng kaaway yung mga yan. Kaya sinasabi nyo ho na kung hindi mahina talaga yung pag-asa, bagamat mabuti na lang din na at least nandyan yung kaso kahit versus BP Sara, at least kahit natulog, anytime pwedeng buhayin, pwedeng dinggin at nagpatong-patong nga in fact. Oo, at least malalaman ng ating mga kababayan na meron tayong dysfunctional at saka damaged in Supreme Court. It is a damaged institution kasi ginagamit din nila sa politika. Napakaraming mga cases diyan na natutulog na ang tagal-tagal nilang desisyonan pero hindi nila ginagawa. Ang inaatupag nila yung makapagpamulitika din sila. Isang example, yung napakalaki ng issue ng constitutional amendment. Merong kaso doon na inihain para lang
bigyan ng interpretasyon yung sinasabi sa saligang batas na the Congress voting as one para doon sa constitutional amendment. Napakatagal na i-file ng petition na yun, hindi naman nila ginagalaw. Samantalang, that is an issue. That is a very urgent issue. That is a very urgent matter. Kaya hindi matuloy-tuloy yung ating amendment ng Constitution because of that question na whether the Congress may vote as one or separately. Kasi maliwanag yung nasa saligang batas na they will vote as one. Okay. Pero hindi nire-resolve ng Supreme Court yun. We have to remember that the Supreme Court is the interpreter of the laws. Yun ay tungkulin nila yun yung pag-interpret niyan. Pero hindi nila ginagawa. Kasi gusto nila i-dismiss si Atty. Gadon. Sek, panghuli na lamang po at ngayong araw ko di nagkakamali, inaasahang haharap si Vice President Sara Duterte sa NBI. Meron ho ba kayong gustong sabihin kung nakikinig man siya ngayon? Oo. Ang pinakamaganda niyan, ito ay panawagan ko kay Vice President Sara Duterte Carpio. Mag-resign ka na. Kasi siguradong napakarami mong haharapin na problema. Dahil ikaw din ang may kagagawan nitong problema mo. Bakit mo sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin dyan sa problemang ikaw ang may likha? Unang-una, humingi ka ng more than 2 billion na budget sa OBP, which is more than double than the previous Vice President. And ngayon, doon sa more than 2 billion na budget na hinihingi niya VP Sara, ay 600, almost 700 million. Imagine that. 700 million confidential in intelligence funds. So, nung tinanong siya ng Kongreso, bakit napakalaki ng hinihingi mong confidential and intelligence funds? Eh di, nausisa tuloy yung mga pinaggamitan niya ng confidential funds dati. Isipin mo, saan ka ba naman nakakita na 125 million disbursed in 11 days? Hindi naman siya police agency. Meron ba siyang network para gawin yon? Meron ba silang mga nagkaroon na sila ng talagang mga tao na kanilang natukoy na para gumawa ng intelligence work sa kanila? Yun nga police agencies, military agencies, hindi kayang gawin yun na in 11 days uubusin nila 125 million. Ang ganun kabilis. Oo, at hindi lamang yun. Ito, lumabas na itong huli na puro ghost persons pala yung pinagbigyan niya ng pera. How will you explain yung Mary Grace Piatos? Hanggang ngayon, di pa rin makita. Hindi makita yung tao. At Mary Grace, hindi lamang yun. Ito talagang sadyang katawa-tawa. Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carmelo Nova, meron pang Uwisi. Halatang inimbento lahat yung pangalan. Kaya ito, si VP Sara, she is already ripe for a graft and corruption case. Dahil na ito ay talagang halatang halata mo na winaldas niya yung pera na hindi totoo, walang katotohanan yung confidential funds niya. Okay po. Sek, medyo maikli lang ating oras pero sa susunod sana maulit ulit, Sek? Anytime. Tawagan nyo lang ako. Maraming salamat po. Magandang umaga. Salamat at magandang umaga, Joel, at magandang umaga sa lahat. Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Magandang umaga, Pilipinas!